God be the glory. Magandang araw o magandang gabi sa anumang oras na inyong mapanood ang video na ito. Sumaatin ang kapayapaan, pagpalain nawa tayong muli sa ating pag-aaral ng mga aralin na may kinalaman sa usapang pangkatotohanan. How to interpret the written word from God in the Bible. So number 1 is a prayer unto God. Number 2 is humble yourself in the presence of God. And then, yung ating lesson 1, read your Bible from cover to cover. Now, simulan natin ang ating lesson 2. No? The help of map in interpreting the written word. No? Ito'y bahagi ng ating series of lesson, ng ating iniisa-isa. At gaya ng aking nakagawian, ay nililinaw ko ang aking posisyon. Ako po ay isang mag-aaral ng banal na kasulatan. Wala akong inaangkin na kahit anumang titulo na ikakapit sa akin. No? O ako'y tumatayo ngayon as an acting teacher or presiding in this lesson. Pero ninanais ko na inyong pakinggan ang aking sinasabi. Kung akin bang inililigaw ang marami, no? O kaya niloloko ko na rin ang aking sarili. I really love your correction. Please comment below, no? And show me yung mga nag-uumapaw na pagmamalasakit at pag-ibig na walang halong pagbabalak tayo, no? Na mula sa inyong mga payo, no? Kundi ang gaya ng pag-ibig ng Diyos na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. So show me the truth if I was wrong. Hindi lamang sa akin kundi sa maraming tao na makikinig na maaring makaniwala sa mali if ito ay kontra sa katotohanan ng Diyos. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y kasalanan sa Kanya, no? Subalit mga kapatid, mga kaibigan, kung ang aking mga sinasabi ay patungkol sa mga katotohanan na may kinalaman sa pag-alam ng katotohanan sa ikamumulat ng tao upang simulan ang pagsusuri sa mga kasulatan, no? Sa mga kalooban ng Diyos, no? At ang makita mo ay sa ikatututo ng lahat, no? Kasama po dyan, muni-munihin natin ang sinasabi ng Biblia. Ye shall know the truth, and the truth shall set us free. Malaki talaga ang kinalaman ng mapa sa pag-uunawa, no? Halimbawa, doon sa mga lokal na iglesia, yung nag-exist sa panahon ng mga apostol, no? I think mga 34 yata yun, no, sa talaan, no? Nakalista doon ang Antioquia ng Pisidia, Antioquia ng Syria, no? Athens, Berea, Caesarea, etc., hanggang sa matapos yung listahan na 34. With this 34 list of churches, mga local churches that exist at their time, no? It is better to see their location, no? To have
the clear interpretation sa mga lugar na involved sa history na isinasalaysay. Now, try to see the map. Pansinin ninyo. Hindi ba? There is more clear interpretation by looking at it, no? With map than doon sa kaninang walang mapa. Now, another example. Try to see this map now and tell me what is the story behind it. Andyan ang island of Patmos. Andyan din, makikita mo, 7 iglesia. Ano ngayon ang naalala mo dyan? Think. So, ito ang aking sinasabi. By just looking at the map, there is something that you can remember in the story told. Yung sa mga nababasa mo. So, makikita natin ang kahalagahan ng mapa sa interpretasyon ng mga salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Now, balikan natin yung kaninang mapa. Then, ayan. Tingnan mo. Observe. No? Ano ang nakikita mo dyan? So, nakikita mo dyan yung mga lokal. At kalat sila doon sa maraming mga bansa. Therefore, makikita mo, sila diyan ay nasa kalagayang international. Kalat sila doon sa maraming bansa eh. Ayon doon sa nakikita mo na doon sa mapa. Ayan. So nakikita mo, nasa marami silang bansa and therefore, sila ay international na sa kanilang kalagayan. Ngayon, may mga nagsasabi kasi na lalong-lalo na yung mga nag-umpisa dito sa Pilipinas. Noon daw ay hindi pa sila international, o konti pa sila, and then sila ay dumami hanggang sila ay umalat na rin. Nagpunta ng mga iba-ibang bansa, nagkaroon sila ng mga branches. That's why he called their church as a international. So kung makikita mo yung mapa, iba na ito doon sa naunang umiral na iglesia sa Diyos. Sila noon ay international na. Abay, huwag nating isipin na bumalik doon sa wala at nagsimula ulit dito sa mapa na ito at naging hindi sila international ulit and then nag-scattered tapos naging international. So makikita mo yan na meron talagang napapala doon sa tinatawag na pagtingin sa mapa sa pag-interpret mo doon sa mga nababasa mo sa Biblia. I encourage you as you read your Bible, halimbawa sa Book of Acts, yung mga missionary journey ni Pablo, no? There is more exciting if you consider to look up to the map and draw an imaginary line to illustrate his journey, no? Ayan yung first and second journey and yung journey to Rome. Sample tayo. Doon sa first missionary journey ni St. Paul, you will see their travel begins with Antioch of Syria. And then
They goes by to Seleucia and sail to Cyprus. And they preach the word of God doon sa mga sinagoga doon sa Silamis na parte na noong Islang Cyprus. No? So, makikita mo do, as the part of their journey, sila ay nakarating hanggang doon sa Papos. At doon sa Papos, andon si Bar Jesus, si Elimas. Ha? Matindi talaga tong Elimas na ito eh. Ha? Noon pa man eh, ha? Ayun. Gusto niyang iligaw itong si Proconsul Sergio Paulo. Abay, binulag tuloy siya ng espiritu. And then, naglayag sila papuntang Perga, Pampilya. At dito, may istorya dito eh. Nang iwan sa ere, itong si Juan Marcos at bumalik sa Jerusalem. Doon sa Pampilya yun, nang iwan siya. Which is, doon sa chapter 15, ayaw na tuloy siyang isama ni Pablo dahil sa kanyang ginawa na pag-iwan doon sa kanilang journey na yun na nauna. Dahil doon, naghiwalay tuloy ng paglalakbay si Bernabe at saka si Pablo. So makikita natin talaga yung tulong ng map kapag tinitingnan mo yung one. Ha? So it's up to you na i-continue yung first and second, tapos yung kanyang journey sa Rome na nakatala doon sa aklat ng mga gawa. Pero we believe na hindi lang tatlo yung o dalawa yung mga paglalakbay ni Apostol Pablo. Yun lang yung nakatala doon sa aklat ng mga gawa. But it helped if kung titignan mo yung mapa. No? Doon naman sa Old Testament, makikita mo naman doon, halimbawa, yung Road of Exodus. Ha? Yun namang simula doon sa Ehipto, yung kanilang mga paglalakbay hanggang sa sila'y nakarating doon sa Promised Land. Napakagandang basahin ang mga yun, kasabay ng pagtingin doon sa mga mapa, yung mga posibleng roads of Exodus. Ano pa ba? Makita rin natin doon sa mapa yung kasaysayan ni Abraham na sila ay lumisan sa lupain ng Ur ng mga Kaldeo sa pamamagitan ni Tare. No? At sila ay dumuon sa Haran. No? At doon sa Haran, doon naman tinawag si Abraham at pinangakukan ng Diyos, no, na kanyang ibibigay ang mga lupaing kanyang paglalakbayan. At doon din ay pinangakuan siya ng Diyos na pagpapalain ang lahat ng bansa dahil sa kanya, which is yun nga ay natupad sa ating kapanahunan. Mula doon sa pagdating ng Panginoong Hesus nang siya ay nagkatawang tao. Useful talaga ang apps. Pero hindi ibig sabihin na lahat na lang ng mga binabasa mo andun yung mapa. Paano kung ang binabasa mo naman yung aklat ng mga proverbio? I don't think na kailangan mo pang tingnan yung mapa. So, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. But, this studies show ang kahalagahan ng mapa sa ating pag-uunawa sa banal na kasulatan. Kahit doon sa panahon ni Noe, no? Makikita mo doon yung mga lahi ng mga anak ni Noe. So makikita mo yung tinatawag na pagkabahabahagi ng mga nation doon sa mga anak ni Noe. And it could be useful para malaman mo ito.
gagamit natin yan sa pag-uunawa ng mga salita ng Diyos. So I hope you got the point of this study. Thank you sa lahat ng matyaga ninyong panunood. Lesson 3 will be the next. Abangan po natin yan. Ang pamagat, the importance of history. Ayan. The importance of history in how to interpret the written Word of God in the Bible. Thank you. God bless to all. No? Don't forget to comment below. At sa mga na-bless naman dyan, thumbs up naman kayo dyan. Joke lang. Kahit hindi na. Masaya na ako na ito'y inyong mapanood. Ako muli ang inyong kapatid na Bong at nagsasabing, to God be the glory. Thank you.